Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Anong klase kang magulang? Ni hindi mo alam ang kahulugan ng salitang pagmamahal. Kahit sa isang hayop, hindi kita pwedeng ikumpara. Dahil higit pa sila kung magpadama ng pag-ibig sa kanilang mga anak. Wala kang kwentang nilalang. Hindi ka dapat tawaging tao. Nakakahiya ka. Kahit kaluluwa mo, isusuka kang tawaging ina. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Gaano nga ba kahalaga ang pamilya sa buhay ng isang tao? Magagawa nga ba itong ipagpalit sa kayamanan o isang matayog na ambisyon? Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kahit kaluluwa mo, isusuka kang tawaging ina. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. Olga, pwede bang ikaw muna mag-asikaso kay Mimi bukas? Tapos ikaw na rin ang maghatid sa kanya sa school? Kasi aalis ako na maaga. Ako, hindi ako pwedeng malis sa opisina bukas. Olga, please. Konti sakripisyo naman. May obligasyon ka rin sa anak natin. Huwag mong ipasang lahat sa akin. Yan naman kasing hirap sa'yo, Romel. Aakuin mong lahat ng responsibilidad pagkatapos magre-reklamo ka. Hindi naman pwedeng ako lang ang may kusa. Dapat ganun ka rin. Ay, ang tigas naman kasi ng ulo mo. Ayaw mong makinig sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, kumuha na tayo ng isang yaya at isang kasambahay. At kung ayaw mong mabawasan yung kinikita mo, di ako na lang magpapasweldo sa kanila. Hindi pera ang problema natin eh. Kaya ko kayong buhayin kahit hindi ka magtrabaho. At hindi rin perang sukatan ang pagiging mabuti at responsabling magulang, kundi panahon, malasakit at atensyon. Huh? Kung makapagsalita ka, parang ikaw lang ang nahihirapan. Pareho lang tayo nagsasakripisyo at napapagod. Huwag mo sabihin yan. Dahil kung ang pag-aalaga sa anak natin pag-uusapan, halos ako lang ang gumagawa nun. Oo, ikaw ang nagbuntis at nagluwal sa kanya. Pero hindi natatapos doon ang pagiging ina mo. Bakit ba masyado kang demanding? Hindi ako demanding. Ipinaalala ko lang sa'yo mga bagay na nakakaligtaan mong gawin. Ano ba? Lagi na lang ba natin pagtatalunan ng bagay na ito? Naririndi na ako sa paulit-ulit mo reklamo. Hindi rin ako nagre-reklamo. Sa katunayan, proud na proud pa nga ako sa aking ginagawa. Oh, yun naman pala. O di sige, magpakabayani ka. Ikaw na ang magaling at ako ang masama. Ayan, umiral na naman ang pagiging sarcastic mo. Huwag kang ang ganyan. Eh kaya lang naman ako nagkakaganito dahil ganyan ka. Ano? Kung gusto mo ako magbago, sarili mo munang baguhin mo.
Bakit ngayon ka lang? Hindi na tayo aabot. Pasensya na, paring Danny. Inasikaso ko pang anak ko eh. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba? Kasalanan mo yan. Dapat sa umpisa pa lang, hindi mo na hinayaang magtrabaho ang asawa mo. Kung pinigilan ko siya, di noon pa, hiwalay na kami. Ang sabihin mo, under desire ka. Dahil ang gusto niyang nasusunod. Hindi naman. Umiiwas lang ako sa away. Ang kaso, lagi pa rin kayong nagtatalo at nagbabangayan. Kaya malamang maghiwalay din kayo balang araw. Ma, pwede po bang dito muna ako matulog? Day off ko naman bukas. O bakit? Nag-away na naman ba kayo ni Romel? Sanay na po ako, Ma. Bahagi na po yun ng pang-araw-araw naming eksena. Pero may pagkakataon, nagsasawa na rin po ako. Hindi naman sa kinakampihan ko ang asawa mo, ha? Pero kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang para matutukan mong yung anak. Ma, hindi ko po pinangarap na maging tagapag-alaga ng bata. May ambisyon ako. Masama po ba yun? Hindi yun ang problema, Olga, kundi ang priority mo. Alin ba ang mas mahalaga sa'yo? Ang iyong ambisyon o ang pamilya mo? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sir Jaime, nabasa niyo na po ba yung aking proposal project? Kahapon pa. And I like it. You're a very smart woman. At kasama yun sa agenda ng susunod na board meeting. And you have to be there. Oh, yes, sir. I will attend sa board meeting. Don't worry. Susuportahan kita. At kapag na-approve ang proposal mo, definitely ikaw ang mamumuno sa project na yun. Oh, talaga po? Oh, sir, thank you very much. Alam mo, Olga, malaki ang potential mo. And I'll guarantee you, malayo ang iyong mararating. Daddy, huwag na niyo po akong paliguan. Maliligo na po ako mag-isa. Ganun ba? Kaya mo na ba? Opo, kaya ko na po yun. Tapos, huwag na rin po ninyo akong bihisan. Gusto ko po kasi ako na ang pipili na isusuot ko. O sige, ikaw ang bahala. Nakahanda ng pampaligo mo ha. At may shield bath soap na sa banyo. Opo, sige po. Maliligo na po ako. Sige. Nakakatuwa naman ang anak ko. Marunong magkusa. Mabuti na lang. Hindi nagmana sa kanyang ina. Oh, good morning. Mukhang magandang gising mo ha. Yeah, kasi maganda rin ang nangyayari sa career ko. Di mabuti kung ganun. Meron kang dahilan para magpasalamat sa Diyos. Baka gusto mong sumama sa amin ng anak mo. Magsisimba kami. At mamasyal na rin tayo. Hindi ko na kasi matandaan kung kailan tayo huling nag-bonding. I'd like to, pero pagod ako eh. Masyadong stressful itong mga nakaraang araw. Gusto ko magpahinga, kaya dito na lang ako sa bahay. Lagi ka naman pagod eh. At bakit pa nga ba ako aasa? After all, wala naman kaming halaga sa'yo. Ay, nako. Bakit ko ba papatulan yung kaartihan mo? Masisira lang araw ko. Paulit-ulit kong pinagsasabihan ng aking anak tungkol sa kanya responsibilidad. Pero ang hirap, ayaw niya makinig. Yun na nga po eh. Kung kayo na sarili niyang ina, hindi niya pinakikinggan. Ako pa kaya? May kasalanan ka rin naman eh.
Hinayaan mo kasi siya. Ikaw ang padre de pamilya. Kaya ikaw ang dapat na nasusunod. Sa umpisa pa lang po matigas ng kanyang ulo. Para namang hindi nyo kilalang sarili nyong anak. Umasa kasi akong titino siya kapag nagkaroon ng asawa at anak. Pero nagkamali ako. Kaya ikaw na lang sana ang bahalang umunawa sa kanya. Ano pa nga bang magagawa ko kundi ang magtiis? Kaya sisikapin ko pa rin po maging matatag ang aming pagsasama alang-alang sa aming anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mami, pwede po ba ninyo akong turuan sa assignment ko? Ay, nako, Mimi. Marami pa akong ginagawa eh. Paparating ng daddy mo. Sa kanya ka nalang magpaturo. Sandali lang naman po ito, Mami. Sige na po. Di nga po pwede. Nakikita mo namang busy ako, di ba? Pero, Mami... Ay, ang kulit! Di ka ba marunong umintindi? Mami, love po ba ninyo ako? Anong klaseng tanong yan? Ang corny mo? Manang-mana ka sa daddy mo. Tama po kayo, Mami. Dahil hindi po masungit si Daddy. Aba! Marunong ka na sumagot, ha? Pwede ba? Umalis ka sa harapan ko dahil nabubwisit na ako sa'yo! Ay, Apo, kumusta ka na? Oh, miss na kita. Miss ko rin po kay Lola. Sana po, lagi kayong nandito. Eh kung pwede lang sana. Kaso maraming inaasikaso si Lola. Ay, hindi bale, Mimi. Sisikapin ko makabisita sa iyo na madalas. At sa susunod, isasama kitang mamasyal. Talaga po, Lola? Oo. Inip na nga po ako dito sa bahay. Abay, bakit? Hindi ba kayo namamasyal ang daddy at mami mo? Si Daddy lang po, nakakasama ko. Lagi po kasing busy si Mami. Ay, nako. Pagpasensyahan mo na mami mo, ha? Hindi bale. Sa araw na ito, ako muna ang magiging mami mo. Tagal naman ang kliyente ko. Mukhang hindi na siya darating. Tumatawag siya. Hello? Yes, ma'am. Kanina pa po ako narito. Ganun po ba? Sige po, okay lang po. Kayo po, kung anong available po ninyong time. Okay, pwede po ako. Oo. Sige po, ma'am. See you tomorrow. Napostpone ang appointment ko. Sana naman matuloy na bukas. Romel? Carol? Ikaw ba yan? Sino si Carol sa buhay ni Romel? At ano ang magiging papel niya sa ating istorya? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Susan Robles, Dante Castro,
at Phil Cruz bilang Romel. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Landicho. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Kahit kaluluwa mo isusuka kang tawaging ina, dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.